25 to 29. Let us read it all together. Luke 10, 25 to 29. Sabay-sabay po tayo. Go. And behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, Teacher, what shall I do? Eternal life. 26. You said to him, What is written in the law? How do you read it? 27. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. 28. And he said to him, You have answered correctly. Do this, and you will live. 29. But he, desiring to justify himself, said to Jesus, And who is my neighbor? So, naka-encounter si Jesus ng isang matalinong lawyer, yung mga aral na aral sa Mosaic Law. They were always challenging him talagang, basta may pagkakataon, tinitest talaga nila si Jesus. Parang tinatrap, baka magkamali ng sagot, makakumit ng heresy, kung ano man ang pwedeng ikaso sa kanya. And this lawyer, so sinabi ni Jesus, ano bang how do you read it? What is written in the law? Kasi alam naman ni Jesus na this is a lawyer. Kasi sinabi nga niya, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your strength, and your neighbor as yourself. May sinunod pa siyang tanong. Nung sinabi ni Jesus na do this, and you will live. Anong sinabi niya? Anong una na huli niyang tinanong? And who is my neighbor? Most probably, alam naman niya kung sino ang neighbor niya, di ba? Kapwa-tao. But then, alam natin ang mga Jews ay very, very racist. Ang araw, sobrang ang racism, sobra. And ang neighbor lang na kinukonsider nila ay yung mga katulad nila. Yung kaparis ng pinaniniwalaan nila, yung kababayan nila. So let us continue. Pero bago natin basahin ulit yung parable ng Good Samaritan is that sino ba itong mga Samaritans na to? As we all know, sa mga nagde-daily Bible study, itong mga Samaritans, ito yung ethnic and religious enemies of the Jews. Kalaban ito ng mga Hudyo. Why? Sila po yung, alam naman natin na nag-split ang Israel sa northern and southern. Sa northern po, pinabagsak sila ng Assyrians. Yung natira doon, nagsettle ang Assyrians doon, nagkaroon ng intermarriages. And as time passed, yung customs, yung kaugalian, yung religion ng pagans, ay na-adapt nila. So they were different na. Kaya sobrang dinidespise sila ng mga ibang Jews. They were half Jew, half Gentile offspring that came about when the Assyrians, who had conquered the northern part of Israel, forced the Jews there to intermarry with them. So nagkaroon ng intermarriages, talagang nagbago talaga yung mga tao doon, ugali, customs, religion. So, pero ito naman ang title ng parable is the Good Samaritan. But those Samaritans were not really good at all. Yung mga Samaritano nung natira doon, hindi naman po sila ganun ka-good, Meron silang alternate temple. Talagang challenge talaga nila ang paniniwala kay Yahweh. And they said that their altar was a true altar of God. And
minsan talagang sinasadya pa nila na i-desecrate yung paniniwala, yung mga places of worship ng mga Jews. Kaya talagang sila, mahigpit na magkalaban. So ang Samaria, makikita natin, it is between the northern and southern parts of Israel. Pero sa sobrang pagkasuklam ng mga Hudyo sa Samaritans, nasa gitna yung nila eh. Pag pupunta sila sa kabilang side, iikot pa sila para wag lang nilang madaanan ang mga Samaritano. Ganun kagrabe. Just touching a Samaritan, maybe just looking at him, the Jews believed, it made them dirty. So, basahin natin ang parable. Nung tinanong ng lawyer, but who is my neighbor? Jesus replied, start tayo sa 30 hanggang 35. Basa po tayo sabay-sabay. Jesus replied, a man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now by chance a priest was going down the road, and when he saw him, he passed by on the other Side. Likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. The Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion. He went up to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine. And he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back. So, sabi nga rito, ito kasing road from Jerusalem to Jericho is nito, notorious na lugar. Parang delikado ang buhay mo pag dumaan ka dito, siguradong mananakawan ka. Or pag tumigil ka, victim ka na. So, ang tawag nga nito nila ay blood of pass. Kasi nga maraming nangyayari dito pagnanakaw, pananakit. Dahil kasi yung mga nakapaligid ng mga stones, mga trees na nakapaligid sa road ay pwedeng pagtaguan ng mga masasamang loob. Yung mga mananambang na tinatawag. And so there was this man na nabiktima nga ng mga robbers. Hinubaran siya, binugbog siya, kinuha lahat ng meron siya, and they left him half dead. Tinanggalan pa ng damit, talagang kinuha. They left him half dead. Now, kasunod na dumaan ay isang priest. And when he saw him, he passed by on the other side. So, itong priest na ito, kasi galing siya ng Jerusalem, nagkaroon ng purification rites. Papunta na siya sa Israel. And, so sa thinking niya, kung tutulungan niya itong taong ito, madidesecrate siya, bukod sa maabala, madidesecrate siya, and he had to go back to Israel, to Jerusalem para purify na naman ang sarili niya. Kasi, di ba, kasi pag nakahipon ka ng something dead is, madumi ka. So, babalik na naman siya sa purification process, another 7 days. So, siguro isip niya, 7 days, it's not worth it, bahala na ito. It's too much of my time, itong araw. So, iniwanan niya, tuloy-tuloy siya. Sinong sumunod na dumaan? It's a Levite. Ano ba itong mga Levite nito? Para mga apprentice na pare. At saka galing sa lahi nila, yung mga nagiging pare. Anong ginawa ng Levite? Dinaanan din siya. Pass by on the other side. Gaganon sila para, kunyari hindi nila nakita yung taong halos patay na. And next, sinong dumating? Isang Samaritano.
na sobrang kalaban ng Jews, sobrang dinidespise nila, sobrang ganun ang pagtingin nila sa mga Samaritans. And as he journeyed, came to where he was, nakita niya itong lalaki. And when he saw him, anong sabi? He had compassion. So nakaramdam siya ng compassion. Yung ginawa niya, he bound up his wounds, siguro galing sa damit niya, tinalian niya kasi nagdudugo, and he poured oil and wine. Kasi di ba, yung wine paglaban yun sa sa infection eh. Alam niyo naman po yun, kasi may alcohol yun eh. Kaya pag yun, panlaban din po yun sa infection. Excuse na naman ng mga mahilig uminom. Hindi, to, panlaban sa infection, marami to pa. Eh kaso nga iniinom, dapat ibubuhos lang sa sugat, hindi po iniinom. So, sinakay niya sa kanyang donkey and brought him to an inn and took care of him. Kasi may mga inns din eh. Kasi syempre pag nagbabiyahe by foot or by donkey, matagal po ang biyahe. Kaya kailangan may mga inns din na tinatawag na pwede siyang matulog, pwede silang serba ng pagkain, kung anong kaya ng innkeeper. So, dinala siya sa isang inn and doon natulog yung Samaritan he took care of him the whole night. And the next day in the morning, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, alagaan mo siya, and whatever, kung ano pa ang kulang ko, I will repay you when I come back. Ngayon, tinanong ni, after telling that story, after telling that parable, tinanong ni Jesus, yung learned lawyer, which of these 3 do you think proved to be a neighbor? Kasi tinatanong niya, but then, who is my neighbor? So, sinabi niya yung parable, and then, pagkatapos marinig ng lawyer yung parable, nagtanong si Jesus, which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers? Sagot ng lawyer, the one who showed him mercy. And Jesus said to him, you go and do likewise. Anong sagot niya? Sinong totoong neighbor? Sabi niya, the one who showed him mercy. Hindi nga niya mabanggit yung salitang Samaritan eh. Sa sobrang the one who showed him mercy. Anong sabi ni Jesus? You go and do likewise. So, nakita natin kung di ba, napakalaking abala para sa Samaritan na yun ang ginawa niya. Nagkagastos, nakasayang panahon niya. Then we ask ourselves, minsan konting abala lang, ayaw na ayaw natin di ba? Minsan may nangangailangan sa atin, pero alam natin maaabala tayo, we decline. Kasi doon tayo madalas na ayaw natin mga tayo mga nasobra tayo individualistic, yung sarili lang nating mga gagawin ang nasa foremost sa mind natin. And when we see people in need of our time, whatever kung anong pangailangan, most of the time is pwedeng bigyan mo ng pera, but then you won't give him your time, di ba? Hindi mo bibigay sa kanya yung oras mo. So sino narito ang nakaranas na tumulong sa isang tao, kahit hindi pera, na nagbigay ng kanyang panahon? Halimbawa, mayroong dadali sa hospital, di mo naman kasi a good Samaritan primarily is a person who had compassion, who helped others na hindi pwede siyang ma-repay, hindi siya pwedeng ma-acknowledge. Hindi po ito kamag-anak mo or loved ones mo, kaibigan mo, or sinong taong may connection sa iyo. Itong nangangailangan, ang tinatawag na Good Samaritan is yung tao na tumutulong without knowing that there would be no repayment. Hindi siya ma-acknowledge. Pwedeng kinabukasan, hindi naman alam ng taong yan, tumulong ka. Di po ba? And as far as we can see, sa mga dumarating na mga sa atin, sa mga dumarating na
mga catastrophe sa atin. Ang dami rin good Samaritan Kung nakikita natin, di ba, lumindol, bumagyo, hindi naman kilala ng mga tao yun kung sinong tinulungan nila. But then, lumalabas talaga yung compassion. And that compassion parang nanggagaling dito sa sa gut mo, sa kaloob-looban mo, hindi nilalabas. And just parang nagiging instinct, natutulong ka talaga. And sometimes, it can even cost your life. So, sabi nga, pag matuloy ka, good Samaritan yan, ganyan-ganyan. But then, remember, ang tulong ng isang good Samaritan ay hindi na-acknowledge, hindi mababayaran, madalas, hindi pa nga alam ng taong yun, na tinulungan mo siya, because that is not, hindi na yun relevant, na malaman pa ng tao na tumulong ka sa kanya. But then, tignan natin yung ibang deeper meaning ng Good Samaritan. Who is the real Samaritan? Sino ang tunay na Samaritan? Siguro kung halimbawa tanong natin sa ating mga sarili, kanino ako ma-identify sa story nito, sa parable nito? Kanino tayo ma-identify? Pastor June, kanino kayo ma-identify sa parable nito? Kanino nyo identify yung sarili nyo? Sa Samaritano o sa wounded man? The wounded man. Because, the wounded man is the fallen humanity. We are broken, we are bleeding, we are down and out on the ground. We are dead in our sins, and we are in desperate need of a Savior. We are in desperate need of a rescuer. Di po ba? Tayo yung taong yon na nakabagsak na halos patay na nangangailangan ng tulong. And who is the real Samaritan? Ang ating Panginoon. Jesus is considered the real or ultimate Samaritan. Like the figure sa parable na ito, He acted with compassionate love toward a broken, sinful humanity na hindi naman karapat dapat yang bigyan ng ganung pagmamahal at compassion, because we are not worthy, di po ba? Sino mang pagsasabi dito na worthy ako ng tulong ng Panginoon, walang makapagsabi sa atin, di ba? Because we are not worthy. Everyone is not worthy. We are part of the sinful, fallen humanity that could not save itself. Hindi natin kayang tulungan ang ating sarili. And Jesus defying social as a man, Jesus defying social and religious barriers, offered salvation. So He is the Samaritan who saves, caring for the wounded. While the others, yung mga religyoso, legalistic, or proper individuals, ay dumaan lamang. So, ang ating Panginoon ang totoong Samaritano. So, what does it mean to us? Medyo maiksi lang po itong na to. I'm sure, marami naman po sa inyo may gusto kong maiksi. Hindi naman ganun sobrang, hindi pa po tayo matatapos ano po. What it means to us. Ano ba ang meaning ng parable na ito para sa atin? Kasi every time we read a story, we read a scripture, tatanungin natin syempre ang ating sarili, what does it mean for me? What does it mean for others? So, of course, love your neighbor. Without boundaries, without walang kung anumang race man yan, negro man yan, Indian man yan. Kasi alam nyo, tayo mga Pilipino, may pagka-racist din tayo. Alam ko, racist tayo sa negro at sa Indian. Sinasabi natin, may amoy, tapos sobrang maitim, parang dumi-dumi tingnan. May pagka-ano tayo rin may pagka-racist din tayo.
Amoy sibuyas. Amoy sibuyas. Amoy langka. Pero bango ng langka sa pagkain. Pag sa tao yung amoy na yun. Meron ako ito yan. Durian. So, nandun na nga po ang ano po. Alam na natin itong punchline na to, love your neighbor as yourself. But it is hard to love our neighbors ourselves because as human beings, ano tayo selfish tayo. Ano po? May pagka-selfish tayo. Most of us, ang mundo natin, umiikot lang sa mga taong gusto natin, sa mga taong mahal natin. We don't care about others. Ano bang pakialam natin sa nangyayari na ano doon? May nafe-feel ka ba pag alam mo yung nangyari sa Palestine, namamatay yung mga bata, sa Ukraine, na nadurog na yung bansa? Most probably because we are so far away, wala naman tayo nararamdaman, di ba? Ang mararamdaman mo lang pag may nangyari sa mga taong nasa paligid mo, yung mahal mo, o yung connected ka. But then, sinira ng ating Panginoon yung mga boundaries na yun. Love your neighbor. Yung neighbor natin, hindi lang yung taong gusto natin, hindi lang yung taong kamag-anak natin, hindi lang yung taong malapit sa atin, hindi lang sa ating taga-word of life. Siyempre nagmamahalan tayo, but then, huwag tayong maging exclusive sa pagmamalasakit natin. Siyempre, unang-una, we take care of our own, but then, lalabas ito Pagka yung pagmamahal mo, yung care mo for other people, lumalabas ito kahit nasa labas na ng ating congregation na ito. So when Jesus, the Good Samaritan, rescues us, tayong mga humanity na bagsak na, we realize then that lahat ng meron tayo is all from grace. Galing lang sa biyaya ang lahat ng meron tayo. Because we are bleeding sinners, kaparis ng taong na tinambangan sa Jericho. And tayong mga recipients, nakatanggap tayo ng grace na ito. Nakatanggap tayo ng grace na ito. We can't help ourselves, but show it to others. Pag na-realize yung grace na natanggap mo, hindi mo mapipigilan ng iyong sarili na ipakita rin ito sa iba. It becomes an instinct. Instinctively, the grace that you receive from God, lalabas sa'yo, ipapakita mo sa ibang tao. And if we don't have that instinct, kung wala yung instinct na yun na sa pagtanggap ng grace na yun ay lagi, hindi lumabas sa'yo, then you have not really experienced the gospel. You have not really experienced the gospel. If this instinct of showing grace, because we have received grace, hindi lumabas sa'yo, you have not really experienced the gospel. So, hindi ito dahil sa binibigyan tayo ng Panginoon sa parable na ito ng mga bagong rules na dapat nating sundan. Anong sinasabi dito? Each of us, in our sins from the beginning, made God our enemy. And instead of hating us, God saw us and felt compassion. And instead of paying us back, parusahan tayo, buweltahan tayo yung tinatawag, He poured out His life to save us. We are saved because just like the Good Samaritan, tumigil siya. He turned aside and He got involved sa ating pain na dinaranas. And those who believe the gospel can't help themselves. We cannot help ourselves but become like that gospel. Di po ba? Kung ano yung tinanggap natin mula sa ating Panginoon, gusto din natin ipakita sa iba.
and wala yung instinct na yun, wala yung feeling na yun sa atin, we have not really received Christ. So the Samaritan provides an example of risk-taking love. And those who love Christ, or those who follow Christ will be inspired to follow that example. Na-inspire tayo. Pag nakabasa tayo ng ganito, when we read, o na-review natin, hindi lang naman ngayon natin nabasa itong story ito, di ba na-inspire tayo, nararamdaman natin. Yeah, dapat pag nagbabasa tayo, nararamdaman natin yung binabasa natin eh. We are newly nare-renew yung ano natin, yung inspiration natin sa paggawa ng mabuti, just like Christ did for us, sa pagpakita ng grace sa ibang tao, grace na natanggap natin. And that is, ito ang tinuturo ng ating Panginoon. The Samaritan provides an example of risk-taking love. Tingnan yung ginawa ng Good Samaritan. Hindi lang niya tinulungan at binagsak doon sa innkeeper. Ano pang ginawa niya? Doon siya natulog, take note. Doon siya natulog, binantayan niya yung tao. And then kinabukasan, ano ginawa niya? Siguro enough na yan para sa ito, okay na yan. Nag-iwan ng pera sa innkeeper. Ito yung bayad. Ano pang sinabi niya sa bandang huli? Babalik ako. Gawin mo lahat kung anong kailangan niya. Babalik ako, babayaran ko kung ano man ang kulang ko. Talagang kinumpleto niya. Ano po? Kinumpleto talaga niya ang pagtulong na yon. So Christ depicts in this story may expectation ng ating Panginoon that we will be prepared na maging ready tayo in season and out of season to lead others, to help others towards safety, healing, and forgiveness by God's power. So we don't just live by ourselves o yung sa mga taong gusto natin. We also live for others. Kahit na hindi natin kaano yung wala sa circle natin, kasi tayo nagmamahalan lang, tayo lang minsan, di ba? Wala naman tayong alam sa iba eh. Hindi naman tayo ganun eh. But then this parable, alam niyo yung tinuro sa atin dito, if we can fully appreciate, if we can fully understand this parable, ito yung ipapakita mo rin yung grasya, yung pag-ibig, yung awa na pinakita sa iyo ng Panginoon, yung forgiveness na natanggap natin. So sa 2 Timothy 4:2, ito yung ito yung expectation ng ating Panginoon. 2 Timothy 4:2. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. So ano pang sabi niya? Ang sabi niya rito, as His disciple, we are His followers, di ba? Tayo, Kristiyano tayo eh. So we don't live just for ourselves. We live also for others, to lead others towards healing and forgiveness by God's power. Ano pang sabi niya sa John 17:18, last verse? As you sent me into the world, so I have sent them into the world. Basahin ko sa Tagalog. Kung paano mo, He was talking to the Father. Kung paano mo ako isinugo sa sanlibutan. Gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan. Sino yung sila? Tayo, it is us. Sinusugo rin tayo ng ating Panginoon to show love, forgiveness. Hindi naman necessary na lalabas ka, mag-preach ka. We know, mag-evangelize ka. We don't, alam natin mga gifts to eh.
Diba? May kanya-kanya tayong gifts. But out of what we have, we can show love, compassion, forgiveness towards others. Not just people in our circle. Not just people we love and care for. As you have sent me into the world, so I have sent them into the world. Them is now us. Tayo po ito. Ito po ang binigay sa atin ng ating Panginoon na rescue mission. Na alam niyo po lahat tayo nasa rescue mission eh. Because Christ is on a rescue mission. And as His disciples and followers, nandun din po tayo sa mission na ito, which is to rescue those who needed rescuing. Those who needed rescuing. And sa sobrang sa nakikita natin sa mundong ito, siguro minsan wala naman tayong magawa, pinapanalangin na lang natin, ano po. Nakikita natin yung paghihirap, yung pain, yung kasamaan sa paligid natin. And we cannot do anything. We can just pray, di po ba? Alam ko naman na marami sa inyo pag nakita niyo yung mga nangyayari sa paligid. You can't help but be, di ba, affected. Nakakaramdam ka ng nagigimbal ka, naaawa ka, na kung ano-ano mararamdaman mo. If you know what is going on in the world, alamin din po natin kung anong nangyayari sa mundo para kahit man lang sa panalangin, maisasama natin sila. Kahit sa personal prayer natin, kahit hindi na natin sabihin sa mga kasama natin, na pinag-pray natin itong mga pangyayaring ito. Na may concern tayo sa mundong ito. We live in this planet. We care for one another, even through prayers. Siyempre, matutulungan lang natin. Magiging good Samaritan lang tayo. Itong sphere natin, di ba? Like, dito po sa Molino, sa Gentry, sa Tagkawayan, sa ano. But the world is so big and so wide. It's unfathomable. And saan tayo makakatulong dito? Through our prayers. Alamin natin kung anong nangyayari sa mundo, sa paligid natin. So, we can offer prayers para maibsan man lang ang kanilang mga nararanasan, mga suffering ng mundo nito. So Jesus is the real Samaritan. Siya yung tumigil, bumaba, para tayo iligtas. Because we needed rescuing. And as He did, on His mission, sinabi niya na isinusugo ko rin sila, and that is us. We are also on a rescue mission. Whatever we can do, whatever we can accomplish para makatulong sa rescue mission na ito ng ating Panginoon, not necessarily preaching, evangelizing, meron tayong magagawa. Each one of us, we can be good Samaritans in our own small ways, di ba? If we have this compassion and caring for other people. So, in one way or another, alam kong sa maliit man o malaking bagay, we are all good Samaritans. Amen po ba? Amen. We are all good Samaritans. Mag-aaksaya tayo ng time natin, kahit wala tayong pera, kahit panahon lang, para sa iba. Para makasama sa rescue mission na ito. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. And we pray, Lord, that this story touch everyone's heart, Panginoon. Nahingi po nito ang aming mga puso. Upang, sabi nga, Panginoon, sa salita mo, sinugo, dahil sinugo ka ng Ama, gayon din man ay sinugo mo kami. And we know, Panginoon, nakasama kami sa rescue mission na ito, Panginoon, to help others in whatever way we can, Panginoon. To have compassion, Panginoon, to love, to forgive. Lord, make us better people. Make us worthier of you, Panginoon. Make us worthy of your love, of your forgiveness, of your trust. Make us worthy. Maraming salamat, Panginoon, sa natanggap namin grasya, sa natanggap namin pagpapatawad. Binabalik namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.